Kasabay ng pagdami ng mga nangangaroling sa kalsada, nagpaalala ang DSWD o Department of Social Welfare and Development na bawal magbigay ng limos sa mga street children. Ilang programa na raw ang isinasagawa ngayon para mailayo sa disgrasya ang mga batang nasa kalye. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Kaya nga, Jessica, hinikayat ng DSWD ang publiko na kung sakaling makatiempo sila ng mga kabataan na namamalimos o nangangaroling sa loob ng jeep, sa EDSA, sa gitna ng kalsada, at kung sa tingin nila ay malalagay sa peligro ang kanilang kaligtasan, ay agad itong i-report sa kanilang Twitter page. Sabay paalala nga po sa mga kababayan natin na iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga batang lansangan. Nagkalat na naman ang mga batang nangangaroling sa kalsada, gaya ng natiempohan namin sa may EDSA na namimigay pa ng mga pulang envelope sa mga pasahero na kanyang kinolekta bago bumaba. Ilang bata pa ang nakita namin nangangaroling sa Quezon Avenue. Pag sinaway mo, mamurahin ka lang din eh. Sana naman alagaan nila yung mga anak nila para wag nila yung pababayaan. Hindi ako nagbibigay po kasi mamihasa sila. Saka kung madisgrasya sila sa sasakyan. Ngayong Pasko, tiyak daw na maraming street children ang kakatok sa inyong mga pintuan upang mamalimos o di kaya mamasko. Pero sabi ng DSWD, mas matutulungan natin sila kung sila ay malayo rito sa lansangan at sa kapahamakan. Ayon sa DSWD, may mga programa at rescue operations daw ang mga lokal na pamahalaan sa mga batang nangangaroling. May shelters din para sa mga batang makukuha at inuobliga ang mga magulang na akuin ang responsibilidad dito. Yung mga traffic enforcers natin, hindi nila dapat itolerate yan. Yung sa LGU naman, dapat meron na silang mga alternative programs, especially this Christmas. Ayon sa DSWD, bukod sa may batas na nagbabawal na magbigay ng pera sa mga batang nangangaroling o namamalimos sa kalsada, delikado rin ito. Dahil lalo lang silang hinihikayat na bumalik sa kalsada. Kung gusto mong organize talaga yung donation o yung concern mo, you can course through to charitable organization. Bumuo na rin ng Twitter page ang DSWD para ma-report ang sitwasyon ng mga batang nasa lansangan. Isang mas malawak na programa para sa street children ang pinaplansya na raw para sa susunod na taon bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa kahirapan ng Administrasyong Duterte. At Jessica, hindi lang sa Quezon City at sa pag-iikot natin ngayong maghapon ay may mga nakita rin tayong parehong eksena, mga batang sumasabit sa jeep sa ilang lugar sa Maynila at Mandaluyong. At chinek naman natin, Jessica, yung Twitter page ng DSWD kung sila ba'y nag-response o nag-respond. Nakita natin na meron naman sagot agad ang DSWD dyan. Hindi pa lang natin tiyak kung sila talagay napupuntahan. Jessica? JP, I think kailangan magkasundo tayong pare-pareho dito sa isyong ito kasi marami sa atin nahahabag sa mga bata o kaya medyo ayaw nang maharas kasi umaakyat yung mga bata sa jeep eh. So binibigyan na lang para matapos na. Pero 'di ba sinasabi rin ng mga government authorities at may wisdom ito, no, na pag binigyan mo kasi para mong tinotolerate mali dahil hindi sila dapat nasa kalsada at napakadelikado para sa kanila. Tama, Jessica. In fact, may mga pag-aaral nang ginawa dito kung makatutulong ba yung pagbibigay o sa mga bata, sa mga batang lansangan. Napatunayang hindi ito raw nakakatulong, lalo lang ito nag-generate ng danger sa kanila. Kaya ang mismong ang direktang paalala o suggestion ng DSWD ay tumungo sa mga pinagkakatiwalaan ninyong charitable institutions, NGOs o maging sa kanila, sila raw ang magbibigay ng donasyon na yan kung sakali raw na talagang hindi mapigil o kumbaga hindi kayanin ng inyong puso, ika nga na hindi magbigay, pagkain daw ang ibigay, pero hindi dinidiscourage din yan ng DSWD, pero kung pwede raw tumabi sa gilid ng kalsada para iwas disgrasya. Pero again, reiteration nila, huwag magbigay ng pera at ang maaari, iwasan nga rin daw, Jessica, yung pagbibigay ng kung ano man. Tsaka marunong kasing mang emotional blackmail yung marami sa mga batang ito. Minsan sabihin, kailangan ko lang ng pangkain, pangbaon sa eskwela. So marami nagbibigay pero kailangan matigil na yung ganitong mindset, no, na hindi natin sila tinutulungan pag tayo'y naawa sa kanila at binigyan natin ng pera kasi pag ginawa mo yon, parang sinasabi natin na okay yung kanilang ginagawa, manatili sila sa kalsada kahit na napakadelikado. Ang tanong ko naman sa DSWD at sa mga local government unit, gaano ba kahirap kasi na suyurin yung ating mga kalsada
para itong mga batang ito kunin, ilagay sa shelter kung saan sila mas ligtas at para matuto rin yung kanilang mga magulang na hindi nila dapat pinapabayaan ang kanilang mga anak na mamalimos sa kalsada. Alam mo, Jessica, talagang bawat LGU, MSWD na tinatawag, yung mga social welfare offices ng mga LGU, may sarili silang mga patakaran on kung paano nila i-rescue yung mga kabataan na yan. Just to give an example, sa Maynila, halimbawa, Jessica, meron silang mga ipinasang resolusyon dyan na pananagutin ang mga magulang kung sila ay matutukoy na si anak nila, yung mga batang makikita nangangaroling sa kalsada. Meron silang isinaad na curfew on that at yung mga mare-rescue nila nung talagang mga indigent or indigent ay dadalhin sa kanilang rescue or shelter. Pero ang problema, pagkatapos daw ng ilang araw, nawawala o umaalis din yung mga kabataan. Isa pa sa mga na-cite na problema at na-cite din ng DILG noon, Jessica, ay kapag tuwing Kapaskuhan ay napapansin nilang mas maraming meron tayong ilang kababayan, di umano ng mga katutubong kababayan na galing sa probinsya ang pupunta ng Maynila tuwing Pasko. Allegedly, sila ay hinahandle ng mga sindikato. Kasi ngayon, ang madalas na nakikita sa mga kalye, itong mga batang may tambol, no? I think mga badyaw ito Dati, pag Pasko, ang madalas nating nakikita, yung mga katutubong aita. Ngayon, itong mga badyaw na marami sa mga ito nasa Maynila, no? Dun sa reclaimed area dati. Pero pag ganito nga ang panahon, dahil Pasko, ayan, umaakyat pa sa mga jeep, nagtatambol sila at nagdi-distribute ng mga sobre, no? Na parang yun ay inaasahan nilang lalagyan ng mga magbibigay sa kanila ng limos. Kaya nga, Jessica, sinasabi ng DSWD, sa pagkakataong ito daw sa administrasyon ni Pangulong Duterte, titiyakin daw nila, according to them, na next year ay meron silang ilalabas na mas planchadong proseso at plano kung paano nila lulutasin ang problema sa mga street children, sa mga batang lansangan at sa mga nagpupunta rito sa Maynila upang mamalimos. At titignan nga natin kung paano nila isa sa katuparan ang mga pangakong yan. I'm sure kung tatanungin mo rin naman kasi itong mga batang to, kahit sila siguro alam nilang hindi tama yung kanilang ginagawa at hindi rin nila gusto yung ganyang kalagayan. So ang dapat panagutin din, yung kanilang mga magulang, nasan ba itong mga to? Talaga bang wala silang hanap buhay? Baka dapat tulungan sila para yung kanilang mga anak mawala rin sa kalsada at huwag dyan maghanap buhay. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.